The Lord said, Son, I am coming any moment. Hinahanap ko ang pag-ibig, totoong pag-ibig sa akin ng mga anak ko. Dalhin po kayo nito sa paghalughog ng puso nyo. Dalhin kayo nito sa pag-i-evaluate ng buhay nyo. Dalhin kayo nito sa inyo pong pag-i-evaluate how you live for God, how you walk with God, and how you obey God. Instantly po ba siya? Abruptly? Quickly? Or you totally ignore what He said? And then later on, pag-aantayin niyo siya. And the Lord have shown me a lot in the church. Hindi lamang po sa mga kapatiran sa iba't ibang fellowship. Ang una niyang ipinakita sa akin ay ang Jesus is our shield. And I cry, cry, and cry, and cry. And I kneel down na laki kong costume. Yung face, nasa paan niya. Yung dalawang kamay, humingi ng mercy sa kanya. Ng awa. And sabi ko, Lord, forgive us. Lord, forgive us. Lord, forgive us. Question. Hindi ba kayo nagsalitang, I love you, Lord? A lot. A lot. Hindi ba kayo kumantang, I love you, Lord? A lot. At the Lord said, hinahanap ko ang totoong pag-ibig sa akin ng aking mga anak. So hindi po pala sapat yung kumakanta kang, I love you, Lord. Hindi pala sapat na sinasabi mong, I love you, Lord. Kailangan pala patunayan mo siya. Hindi weekly, hindi monthly, kundi sa araw-araw mong pamumuhay. Lalo na sa panahon na nag-iisa ka. At lahat ng bagay sa paligid mo ay nakadagan sa iyo. At pinakita niya po sa akin yung kalagayan po ng marami. Kung bakit marami po kumakanta ng I love you, Lord. Nagsasabing I love you, Lord. Nagtitestify. Pagkatapos niya, sabihin niya magagandang bagay na ginawa, Lord, sa buhay niya. Lord, I love you, Lord. More and more, I love you, Lord. And later on, they deny the Lord. And later on, iba na po yung ginagawa nila. And then later on, they sin against the Lord. And then later on, they abandon the Lord. And later on, hindi na po si Jesus yung priority nila. And later on, nagtuturo pa rin yung mga bishop at mga pastor, nangangaral, mga evangelist, prophet, nagpa-prophecy pa rin, mga teacher, nag-a-abroad pa rin. Gumagawa pa rin na libro yung mga author, nagtuturo pa rin yung mga professor sa Bible School. And later on, tatayo pa silang movement coalition at may heart pa rin mag-evangelize. But the truth, yung kanilang first love sa Lord, wala na. And that is too dangerous. At yan ang reason kung bakit tinanong ng Lord si Peter 3 times, and all of you knows that. And I want your attention to his statement in verse 15. The Lord asked Simon, son of Jonah, do you love me more than this? T-H-E-S-E plural. This. Hindi lang po isa ang subject ng Lord. This. At itong this na ito, ang problema ng church ngayon at maraming taga-Jesus is our shield. Itong this na to. Kung bakit ang pag-ibig sa Lord ay hindi 100%. Gusto niyo malaman kung ano yung mga this na to? Ambisyon sa buhay. Si sister, si brother, tourism, so-called dreams, self, businesses, education, profession. At kung bakit hindi mai-surrender ng gusto ng mga anak ng Diyos yung buong buhay niya. Alam niyo kasi, pag sinurrender ng sino man ng totoo yung buong buhay niya, automatic lahat ng nasa sa kanya kasama na rin eh. Package na yun. Ang reason kasi kung minahal mo ng totoo ang Panginoon, wala ka na ambisyon pa sa buhay mo. Yung nais na lang niya ang gusto mo. At yun ang safety mo. Yun yung security mo. Yun yung success mo. At yun yung meaning ng life mo. Doon mo natagpuan yung true joy at true peace. At kahit pinayaman ka ng Diyos, pinasikat ka,
Wala yung puso't isip mo ron. Hindi nagbago yung puso mo sa Kanya. Do you get that? At yun, ginawa niya, reward yun ng Diyos sa iyo. Kung totoo mong sinuko ang buhay mo sa Diyos, lahat ng iniwan niya sa iyo, kasama na yan doon. Package na yan. Hindi ka mag-iiwan ng 1% para kanino pa. Lahat, kasama na. At ang gumagawa lang na 100% na total surrender life sa Diyos ay mga taong totoong minahal ang Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig mo sa Lord ay hindi for 1 year and 10 years and 50 years. It is an everyday expression.